our God. He is worthy. He is worthy. And oh, we'll see how great, how great. Come on, just give it to Jesus. Is our God. Amen. Jesus, He is worthy. He is worthy of our praises. Thanksgiving. All the worship belongs to you, Lord Jesus. All the honor, oh God, we give you reverence, Lord. Your presence is here. Amen? Amen. Amen? Amen. In Jesus' mighty name, all the holy people of God says, Amen and Amen. Glory to Jesus. Sige po, makakaupo muna po tayo. Praise God. Salamat sa Panginoon. Sa presence ng Lord. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Are you blessed? Amen. Amen. Hallelujah. God is so good. Amen. At ang Panginoon ay naranasan natin yan, sa ating pagpupuri sa Panginoon. Sa pag tayo nag-worship talaga sa Panginoon ng todo-todo. Grabe na ito. May ginagawa ang Panginoon. Amen po ba? Amen. It's by faith. Amen. Hallelujah. At kaya nga po, tayo po ay dahil sa tayo ay patuloy nag-worship sa Panginoon, tayo po ay magbibigay din sa Panginoon. Amen. Si Lord hindi nagkukulang sa bawat isa. Amen po ba? Para mahinaw. Amen. Ang Panginoon ay lagi nagpo-provide. Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. At salamat sa Lord sa ating mga ibinibigay. Amen. Tayo po ay magbibigay sa Lord sa oras na ito. At tinatawag ko po ang ating mga diakonesa, ang ating tithes, love offering. Lahat po ay nagmamahal sa Panginoon. Sabi nga kanina, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Amen. Sabi natin niya kanina. Kaya tayo po ay magbigay sa Panginoon. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Magbibigay kami, Panginoon. It's all for you, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I'm oppressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond a curse, for His promise will endure. 'Cause joy's gonna be my strength. Amen. Though the sorrow may last for the night, 'cause joy comes with the morning. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying it down for the joy of the Lord. Amen. Hallelujah. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Everybody, come on. Sige po, tayo po'y tumayo. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. 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 Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, oh God, hallelujah. We say glory to you, Jesus, and we honor your name, O Father God. And Lord, maraming salamat minsan pa, Panginoon, sa mga kaloob ng pag-ibig ng bawat isa, Panginoon, na narito. Yung mga anak
na patuloy, Panginoon, na sumusunod sa iyong mga utos. Salamat, Panginoon, sa mga salaping ito, Panginoon, na ipinagkaloob ng iyong mga butihing anak, Lord God, na patuloy, Panginoon, na ang puso, Panginoon, nag-uumapaw sa pagbibigay sa iyong gawain. Panginoon, we desire, Lord God, that to bless your people, Panginoon. And Lord, salamat, Panginoon, na yung patuloy na kalakasan na ibinibigay mo sa bawat sa amin. Salamat, Panginoon, sa hanap buhay, sa lahat ng mga negosyo, sa kalakasan at buhay na patuloy, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ang dalangin namin, Lord God, patuloy ng mga gamit ang mga salaping ito upang maipalaganap na masigit pa ang iyong mga banal na salita. Panginoon, those who deserves, Panginoon, na makapakibigay. Pero Lord, in short pa rin sa budget, Lord, you will give them abundantly, Lord God, na ikaw ang magtatanim, Panginoon. Ikaw ang maglalagay sa puso nila, Panginoon, na makapagbigay sa gawain mo, Lord God. Alam namin, Panginoon, that you will grant their heart's desires, O God. At Lord, maraming salamat minsan pa, Panginoon. We honor you, we adore you, and we give you back all the glory and the highest praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, makaupo muna po tayo. May announcement lang po. I-announce ko lang po yung, first, tayo po yung last Sunday na po ng June. At next month nga po ay July na. Ayan. So, may prayer warfare po tayo kada first Sunday ng ang month. Ano po? So, ito po isang beses lang naman po. Kaya, pwede po natin itong atinan. At ito po yung oras. Ang oras po nito ay Sunday ng 3 p.m. So, ito po ay prayer warfare. Ito po ay about sa prayer. At may nag-lead po dito about sa kung ano yung ipapanalangin. Ano po? So, gawain pa rin po sa Panginoon. At yun, regular po din po pa rin po tayo ng ating schedule ng ating gawain sa first service at saka second service. First service po ay 8:30 at ang second service naman po ay 10:30. At sa Wednesday naman po, meron po tayong tuwing Wednesday. Tayo po yung umatin ng Wednesday. Ano po? At ito po ay nag-start po agad ng 6 o'clock. Minsan nga po nag-start ng before past 6. Tapos po sa atin pong live stream po, hindi lang po itong oras na ito ang live stream ng ating pastor. Ang live stream po ni pastor ay Tuesday, mga about po ng mga 7:30 o mga ganun pong 8. Yan. At atin pong pakinggan ito, panoorin, at marami po tayong talagang mapagpapala po tayo sa salita ng Diyos. Ano po, mas maigi na po yung panoorin kaysa pa po yung mga bad news. Amen po ba? Kasi tayo nagpapahinga, nagre-relax, ay di yung pong salita ng Diyos na lang o ating pakinggan. Ano po? Praise God. Amen po ba? Amen. At i-share po ito. Pwede po natin i-share itong live stream ni Pastor. Ano po? So like lang po natin yung page natin ng JCLG. Ano po? And then Friday din po, may live stream din po ang ating Pastor. Ayan po, ganun din pong mga oras, mga 7:30 or to 8 o'clock before 8. Yan po, at yung mag-start po ang live stream ng ating pastor na po. So sa mga kababaihan naman po, tuwing Monday, 5 o'clock, sa mga kalalakihan po, meron pong gawain mamaya. Amen? 4 o'clock, yan. At sa mga youth naman po, I believe ay Sunday, 2 p.m. Yan. At ang teens po, yan, sa panguna po ng ating Pastora Lily, dito po sa loob po, ngayon din pong mga oras na ito na po, after nitong papasok po sila doon. Yung mga teens po natin, mga teenagers, ano po. At sa mga bata naman po, start na kami ng schooling ulit, ano po, at nagpahinga lang ng kaunti, and then ngayon po, mag-start po ulit kami sa Sunday school. So, ngayon din pong oras na ito, nandun naman po sa taas, ano po. So, sa panguna po ng ating kapatid na si Ma'am Denden, siya po ang teacher, si Ate Ruby, at ang yung lingkod po. So, yun po, at sa music ministry, sa tuwing Saturday po ng 5 p.m. So, ayun po, wala naman akong Ayan. So, lahat po yon ng mga gawain, atinan po natin. Amen po ba? Kaysa naman po sa kung ano lang po ang ating gawin, ano po, ay di umattend po tayo at mapagpapala pa po tayo. Amen po ba mga kapatid? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. At kung ready na po tayo, yan, ready na makinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Ayan, sige po tayo po tumayo at tagapid po natin sa pangalan ng Panginoon.
ang ating butihing pastor, Pastor Nestor June Cortez. Amen. Tayo po'y palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating pastor, ng buong kalakasan. Ayan po. Salamat sa Lord. Sabihin niyo po sa inyong katabi, kapatid, nalulungkot ako. Pambihira, nalulungkot na tawa. Sabihin niyo, kapatid, gusto ko sabihin sa iyo, nalulungkot ako. Doon sa dati kong buhay, makasalanan. Pero ngayon, masayang-masaya ako. Tuwang-tuwa ako. Kasi nakikita kita ang iyong mukha na mukhang komedyante. Sabihin nyo, you are anointed. You are blessed. To be a blessing. In Jesus' name. Everybody shout hallelujah. Yes, Lord. Glory to God. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be. Napakabuti mo, Panginoon, sa bawat isa amin. Hallelujah! Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha'y luluwatin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Kailan pa man sa buhay ko'y tapat, laging tapat. Lahat ng umibig sa Panginoon, shout hallelujah! Lord, sa umagang ito, patuloy ka namin sinasamba in the Spirit and in truth. And Father God, we ask you to anoint us once again, to fill us once again with your Spirit, with your anointing. Anointing us with the anointing of wisdom and revelations upang maintindihan po namin ang malalim na bagay na nagmumula sa iyong banal na Espiritu. At sa umagang ito, ang aming puso mapupuno ng pananampalataya coming from your Rhema word in the name of Jesus. And your Rhema word will heal those who are sick. Your Rhema words, Lord, will provide the need of your people.
Your Rhema words, Lord, will give us wisdom, knowledge, understanding, and revelation na maging yung mga mababa ang pinag-aralan o walang pinag-aralan ay magiging matalino, mas marunong pa, mas matalino pa sa mga matataas ang pinag-aralan because of your Rhema word na pumupuspos sa aming mga puso coming from the Logos. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. We receive your anointing at sa umaga ito, Panginoon, bawat isa sa amin tatanggap ng surprise blessing sa iyo. This week, we receive it, Lord. We receive it, Lord. In Jesus' name, lahat may magsabi na Amen. Amen. Makakaupo na po tayo lahat. Sa umagang ito, ang ating pong paksa, meron ako nakaredy kagabing topic. Continuation pa rin ng ating pinag-aaralan at tayo nagpapakalalim sa topic na ito, yung topic na obedience, the force of obedience. At kagabi, meron akong nakaredy na, pero pag upo ko dyan, biglang pinabago ng Panginoon. Pero, it's about obedience pa rin. At immediately, binigay sa akin ng Panginoon title, Our Firm Foundation. So, ito ang title ng ating sermon sa umagang ito, Our Firm Foundation. Ang ating matatag na pundasyon. Naku, napakahalaga po nito mga kapatid. So, praise God. Atin pong kaunting repaso lang sa mga nakaraang Sundays, yung mga tinalaki natin to remind us about the revelation knowledge of God patungkol sa obedience. Na napag-aral natin that obedience is a force, spiritual force that will bring us to prosperity, success, and victory. No? Pag sinabing prosperity, lilinawin natin, hindi ibig sabihin magiging milyonaryo, bilyonaryo. Hindi puro pera yan. Hindi puro pera. Napag-aralan na natin yan. God, prosperity is God's abundant grace. Ano nga ba yung definition? Prosperity is God's abundant grace to provide or to provide the needs of God's people according to His promises through the Lord Jesus Christ. Yan ang sariling definition. Prosperity is God's abundant grace to meet the needs of God's people according to His promises. So, ang pagtagpo sa atin ng Diyos, ang ibinibigay ng Diyos ay yung sakop lang ng Kanyang pangako. Pag lumabas sa Kanyang pangako, hindi na maganda. Laging papunta sa kasalanan pag lumabas sa pangako niya. Papunta sa hindi maganda motibo. So, ang pinuprovide ng Diyos sa ating mga pangailangan is according to His promises only. At yun ang maganda. Ang gusto ng Diyos, nandun lang sa perimeter of His promises para safe tayo. And outside that perimeter, nandun ang danger, kaya hindi pinuprovide ng Diyos. Halimbawa, nakita ng Diyos na ang puso mo hindi pa handa to prosper financially, medyo lilimitahan ng Diyos. Kasi pagka inayaan ng Diyos, nag-prosper ka financially, nakikita ng Diyos ang future mo, mawawala ka, manlalamig ka. And money can become your God. So yun is example. Pero money, financial prosperity, hindi yan masama, maganda. Pero hindi lahat tayo nagpa-prosper financially. Hindi lahat tayo yayaman. And actually, ang kayamanan natin nasa kaharian ng Diyos. So, dinidefine natin mabuti what is prosperity. When God healed you from that sickness and disease, that is prosperity in your physical body. So, hindi na ako magpapakalawak. Basta prosperity is God's abundant grace, to meet the need of God's people according to His promises
through the Lord Jesus Christ. Of course, kung wala si Jesus, hindi ma-fulfill ang mga promises of God sa atin. Kaya yan ang pangako ng Panginoon sa atin. And the key to all the blessings of God, the key to prosperity, success, and victory is obedience. Yan yung napag-aralan natin. And obedience is a mighty spiritual force from the kingdom of God na ibinibigay din sa atin ng Panginoon. Tinuturuan tayo ng Diyos na sumunod and to use, to activate that spiritual force of obedience. Tinuturuan tayo ng Panginoon. It's up to us kung gagamitin o susunod tayo. Galing din yan sa Panginoon. Tinuturuan tayo na maging sunurin. Para lagi tayong safe, para laging ang Panginoon ay walang limitasyon sa pagbibigay sa atin ng pagpapala. No? But don't go after the blessings. No, don't seek the blessings. Seek the blesser. No? Laging nandoon ang ating focus sa blesser, nandoon kay Jesus, hindi sa blessing. No? Hayaan nyo na yung blessing. It will follow. As we fix the eyes of our faith on the Lord Jesus Christ, the blesser, blessings will follow. No? Kaya nga, magtungkol sa giving, sabi ko sa mga kaibigan, baguhin natin ating panawagan sa pagbibigay. No? Hindi, alisin na yung magbigay kayo at kayo tatanggap. Pik-pik, siksik, liglig, nag-uumap. Alam na natin yun, principle yan. Pero hindi natin pinopromote yan. Kasi kadalasan, ang mga kapatid, narorong motive, kaya nagbibigay, gusto na, para ka bang tumaya? Tataya ako sa loto. Kasi may tatanggapin ako pag ako'y nanalo. Hindi ganyan yan Okay. So, nagbibigay tayo because we love the Lord Jesus Christ. And giving is part of our worship. So, tinalakay natin yung Jesus is the door. No? He is the door. Sabi niya sa John chapter 9 verse 9, I am the door. If anyone enters in by me, he will be saved and will go in and out and will find pasture. Yung pasture ay yun ay lugar ng blessings. No? Sino daw dumaan sa kanya, papasok at lalabas, ibig sabihin, dala-dala niya yung pagpapala ng Panginoon. No? He will be saved. Alam niyo yung salitang save, sozo sa Greek, means salvation from hell, salvation from danger, salvation from sickness and disease, salvation from financial needs, salvation from poverty, salvation from demonic attacks, lahat ng klaseng salvation. Yun ang ibig sabihin. So si Jesus ang ating protection, si Jesus ang ating salvation, si Jesus, ang sabi niya, siya ang pintuan. And the key to all the blessings of God is Jesus. Kailangan pumasok ka sa pintuan yon. At pag nakapasok ka sa pintuan yon, name it, all the blessings of God's kingdom. Lahat ng pangarap sa atin ng Diyos, matutupad sa atin. No? Kasi nakapasok tayo sa pintuan na yun. And Jesus Christ is the door. Sabi ni Jesus sa John 10 verse 9. No? And yung door na yun may key. Pinag-aralan natin. And the key is obedience. Para makapasok ka sa pintuan at mabuksan, ang susi ay ang pagsunod. Obedience. Pagsunod sa Panginoong Jesus. Magkapartner kasi lagi ang pintuan at saka yung doorknob na susian. Kailangan may susi ka sa doorknob. Magkapartner lagi yon. So, ganun din si Jesus at ang pagsunod natin ay magkapartner din. Hindi mo maihiwalay ang pagsunod sa Panginoong Jesus. Sapagkat kapag si Jesus ang naging Panginoon ng ating buhay, tayo ay nakatalaga na sumunod lagi sa Kanya. Sapagkat siya ang Panginoon, tayo ang Kanyang servant, the servant of His love. Tayo. Once
Jesus become your Lord, you will always obey His command. No? Hindi maaari, hindi. Kasi siya ang Panginoon. Noong unang panahon, ang mga servants, ang mga slaves na bibili sa palengke yan. No? At ang presyo ng mga slave ay 13 pieces silver. 30 pieces silver. Ano? Ano naalala nyo doon sa 30 pieces na silver? Ano naalala nyo? Ano yung naalala nyo pangyayari sa Biblia? 30 pieces silver. Nung ibinenta ni Judas si Jesus sa mga religious leaders para siya hulihin, pahirapan at hanggang sa patayin. Ibinenta ni Judas ng 30 pieces na silver. At yun ang presyo sa isang slave. Ibig sabihin, grabe naman si Judas. Ang baba naman ng tingin niya kay Jesus nung ibinenta niya. Tinuring niyang slave. No? Si Judas, no? Ang nasa sa isip ni Judas, ito pinakita sa akin ng Holy Spirit. Ang nasa sa isip ni Judas, pag kanyang ibinenta si Jesus, matinik itong master ko. Hindi kayang hulihin to na gano'n-gano'n lang. Kung mahuli man, makakatakas to. Mahusay ito. Nakita ko na kung paano umiscape ito sa mga tao, pagpe-pressure siya. Remember, pagbabatuhin siya doon sa templo, nakatakas siya na nakadaan sa kalagitnaan ng mga tao na hindi siya nakita. No? Nakadaan siya, mahusay. Nung siya ipipressure ng mga tao, yung first year ng ministry niya, gusto siyang gawing hari. At binitbit siya. Ito na yung ating hari. No? Hindi after si Jesus sa pagiging political leader. Ang kanyang kingdom ay spiritual. Kaya naka-escape siya na hindi alam ng mga tao. Matinik talaga si Jesus. At nung makita naman ni Judas na hindi ganun ang nangyari, nako, nandoon yung kanyang, hindi ko masabing nagsisi si Judas eh. Nag-remorse siya, nalungkot siya. Pero wala tayong mabasa sa Bible na Jesus si Judas ay nag-repent. Nandoon siya na nakukonsensi siya. Ba't niya naibenta ang kanyang master? Hanggang sa naipako sa krus. Kaya nagbigti si Judas, hindi na niya makaya. Thank you, Iyo. So, ang mga slave nung araw, binibenta ng 30 pieces silver. At pag meron ka ng slave, anumang i-command mo sa kanya, hindi maaaring hindi niya sundin. Sapagkat, pag hindi siya sumunod, pwede mo siyang patayin. Pag sinabi mo, Pedro, bukas gumising ka 2:00. At mainit, mabanas. Habang natutulog ako, pamula 2 o'clock hanggang 7 o'clock na umaga, huwag kang hihinto, paypayan mo ako. Wala pang electric pan nun eh. Paypayan mo ako, huwag kang hihinto. Lahat ng iutos mo, pwede. At yung mga slaves na yon, kadalasan, nanggaling din yan sa gera, sa digmaan, natalong, yung mga galing sa mga natalong kingdom, kaladkad nila. No. Kaya kung dating mayayaman sila, ngayon slave na sila. At ang Panginoon nila, yung bumili sa kanila. Hindi sila pwedeng humindi. Wala silang sariling desisyon. Ganyan ang pagkapanginoon ng Panginoong Hesus sa atin. Wala tayong sariling desisyon. Hindi pwede tayong humindi kapag nag-utos ang Panginoon. We must obey Him. Every command of the Lord, we must obey. Kasi yun ang buhay natin. Bilang disciples, bilang servant of His love, bilang anak ng Diyos, we must obey Him. Ano?
sa lahat ng sinasabi. Pag may sinabi, Panginoon, anak, alisin mo yan. Wala kang choice, aalisin. Pag sinabi, Panginoon, anak, gawin mo ito. Yun ang gagawin mo. Ang choice mo, kailangan laging in line sa kalooban ng iyong master. Yan ang buhay na natin ngayon. No wonder kung bakit sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas o makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sino maliligtas? Who will enter into the kingdom of God? Those who will obey the will of my Father. Yung susunod sa kalooban ng Ama. At sa araw na yun, sabi ni Jesus, yung sumunod na talata, sasabihin nila, Panginoon, Panginoon, di ba't kami nagpalaya sa mga demonyo? Gumawa kami ng mga himala. We preach the kingdom of God. Nang-aral kami with signs and wonders and miracles. Pero sasabihin ko sa kanila, magsilayas kayo. Mga mapaggawa ng katampalasanan. I never knew you. Kailanman hindi ko kayo nakilala. Sapagat sino ang nakikilala lamang ng Panginoon? Yung kanyang mga alagad na sumusunod sa kanyang kalooban. Those who obey Him, yun ang kanyang disciples. Remember, sinabi ni Jesus, John chapter 10, verse 27, my sheep hear my voice. Ang aking mga tupa, naririnig ang aking tinig, and I know them, and they follow me. See? Sino yung mga tunay na tupa ng Panginoon? Sino yung mga tunay alagad ng Panginoon? Yung sumusunod, after they heard the word of God, after they heard the voice of the Spirit, immediately they will obey Him. Yun ang mga tunay na tupa ng Panginoon. Kaya sabi niya doon sa mga Jew na kumakalaban sa Kanya, you are not my sheep. No? Hindi ko kayo mga tupa. Hindi ko kayo tagasunod. Bakit? Kasi hindi sila sumusunod sa Panginoon. Hindi nila kinikilala si Jesus. Kaya, hindi rin sila kinikilala ng Panginoong Yesus. Kaya sabi ni Jesus ang kinikilala lang niya, yung mga tupa. Sino yung mga tupa? Yung sumusunod. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Doon sa Matthew chapter 7, verse 22, I never knew you. Mga mapaggawa ng katampalasanan, galit ang Panginoon. No? So, napag-aralan din natin na obedience is worship. Once we obey God, we are worshiping God. At ang mga tunay na tinatawag sa Bible na worshiper of the Lord Jesus Christ ay yung mga taong sumusunod, tagasunod ng Panginoong Yesus. They are the true worshiper of the Lord. Kahit ang galing mong kumanta, ang galing mong sumayaw, galing mong tumugtog, no? Sayaw ka ng sayaw every time na may worship. No? Nag-aral ka pa ng dancing. Ano? Ang galing mo pang kumanta, ang ganda rin ng boses mo. Active ka sa worship. Active ka sa Bible study. Active ka sa prayer meetings. Sa lahat ng seminar, lamang ka ng lahat ng seminars. No? Interesado ka lagi na marami kang matutunan. Ang galing mo pang pumorma, formang artistahin. Pero, sa kabila ng lahat ng yan, kung hindi mo sinusunod ang Panginoon, at ang sinusunod mo ay iyong sarili, Jesus Christ is not your Lord. The Lord of your life is yourself. Nakikinig po ba tayo? At hindi ko consider ng Diyos yun. Wala ka sa harapan ng Panginoon. Hindi ka kilala ng Panginoon sapagkat ang kilala lang ng Panginoon yung tagasunod niya.
Sapagkat sinabi rin ng Panginoon na ang mga tagasunod niya, ito yung mga tunay na mga alagad na totoong umiibig sa Kanya. Sapagkat sa pamagitan ng obedience na ipapakita natin yung pagmamahal, yung pag-ibig, our love, our trust sa ating Panginoon na ipapakita natin through our obedience. Kaya ang pagsunod, obedience, ito ay aksyon sa pananampalataya at pagpapakita sa Panginoon that we truly love Him, that we really trust Him. Sa pamagitan ng pagsunod, pinapakita natin na tayo tunay na alagad at tayo yung tunay na umiibig sa Kanya. John chapter 14 verse 21. He who keeps my word, siya na nag-iingat or sumusunod, keeps, tsaka yung salitang obeys, iisa yun. Siya na sumusunod sa aking mga utos, sa aking mga salita, ay siya yung tunay na umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin, iibigin ng aking Ama. Kung magkagayon, iibigin ko rin siya. At ako'y magpapakahayag sa Kanya. Ba? Sinong gustong pagpakahayagan ng Panginoon? Ba ay maging masunurin tayo. Sinundan tayo ng Panginoon sa John chapter 14 verse 23. Ang sino mang sumusunod o nag-iingat ang aking salita ay siyang tunay na umiibig sa akin at iibigin siya ng aking Ama. At kung magkagayon, iibigin ko rin siya. At kami ng aking Ama ay mananahan sa Kanya. Sinong gustong panahanan ng Ama at saka ni Jesus? Alam niyo, hindi lang pala ang Holy Spirit who dwells in us. Kasama rin pala ang God the Father at saka si Jesus. John chapter 14 verse 23. The Father and Jesus dwelling in us. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. And 1 Corinthians chapter 6 verse 19, the Holy Spirit dwells in us. So we have the Father, Jesus, and the Holy Spirit dwelling in us. Imagine, the Creator of heavens and earth, the Creator of the universe. He created the universe into existence. At ang lumikha na yan ay ang Ama, si Jesus, at ang Holy Spirit. And imagine, the Creator of all things dwelling in our physical body. Nakikinig po ba tayo? Sino yung pananahanan ng Diyos? Ang katawan. Sino yung magiging templo o bahay ng Diyos sa lupa? Hindi na ang building, hindi na ang tabernacle, hindi na ang templo ni Solomon. Sino? Sabi mo sa katabi mo, ikaw. Sa palagay mo, sino? Hindi pa tapos eh. Sabi mo, ikaw. Sa palagay mo, sino? Ang templo ng Diyos. Sumagot ka, sabi mo, di ako. Bakit? Kasi sumusunod ako sa Panginoon. Ganun nga pakahalaga ng salitang obey. To become a true disciple of the Lord Jesus Christ, kailangan maging obedient ka sa Panginoon. Lahat ng sinasabi nga, yun ang choice natin, susundin. Hindi ka pwede magkaroon sarili mong choice. Kasi you are now servant of His love. And Jesus is now your Master, your Lord. Kita niyo sinabi sa Biblia? Sabi ni Paul, huwag niyo sasabihin na ako'y pupunta sa bansa na yon at ako ay mag-business doon, mangangalakal ako doon, ganito ang gagawin ko. Wag! Wag mo sasabihin yan. Bagko sasabihin mo, pupunta ako sa bansa na yon, gusto ko mag-business, mangalakal. Kung loloobin o kung kalooban ng Diyos. May bali. Kasi sa lahat ng desisyon natin, hindi na tayo masusunod si Jesus. And in every decision that we will make, be sure na dumaan na sa Master, sa Panginoon. Ikukonsulta mo, Panginoon, okay na po ba talaga? Ito po ba talaga ang mapapangasawa ko?
sasagutin ko na po ba itong matanda, mayaman, at madaling mamatay? Lord, gusto kong mag-abroad. At ganito ang gagawin ko. Dudugtungan mo na, kalooban mo ba, Panginoon? Tandaan nyo, si Jesus lagi ang example natin. Nung siya ay naging tao siya para, ang isa sa mga purpose, to be our example. Para maging pattern siya, example. At doon siya malapit ang hulihin, doon sa Garden of Gethsemane, nag-struggle siya, namamawi siya ng dugo. Ayon sa medical science, nangyayari talaga yon. Sumasama sa pawis yung blood. Literal yun, hindi yung figurative. No? At nag-i-struggle siya, at sabi ng medical science, nangyayari yun sa tao, pag sobrang pressure, sobrang struggle. Doon yung makikita, sobrang struggle ni Jesus, hanggang sa sinabi niya, Ama, kung pwede lang, let this cup, what cup? The cup of death. Yung cup ng mission niya to die on the cross. Kung pwede sanang itong cup na ito, palampasin mo muna, not now. Gusto ko pang mabuhay. Parang gayon eh. Pero nakita ni Jesus, I believe nakita ni Jesus ang mga mukha natin. Ang mga mukha nito, mga mukhang artistahin ng JCLG. Binali niya, but not my will. Let your will be done. Si Jesus ang example. Wala siyang hindi sinunod sa Ama. Lahat ng utos, lahat ng assignment, yung kanyang mandate, yung kanyang mission, lahat in-accomplish niya. Hindi siya humindi, pwede siyang humindi. Hindi siya kumontra, nag-submit siya sa kalooban ng Ama. Noon siya'y nagkatawang tao. Yan ang hindi maintindihan ng mga kulto. O kita mo, nag-submit si Jesus. O kita mo, sabi niya, the Father is greater. Mas dakila kaysa akin. O di maliit lang si Jesus. Why? Sapagkat si Jesus, tao lang, hindi Diyos. Wala siyang revelation about the deity of the Lord Jesus Christ. Kasi wala silang Holy Spirit. Wala silang Holy Spirit. And they are not saved kasi nga kulto. Lahat ng hindi naniniwala sa Jesus ay Diyos, kulto. Lahat ng hindi naniniwala si Jesus ay Diyos, hindi maliligtas. Walang kaligtasan. Kasi may connection ang salvation sa paniniwala na si Jesus ay Diyos. Hindi na natin tatalakayin yan. Okay. Now, kung bakit ang title nito ating po sermon ay Our Firm Foundation. Kasi ito ang foundation ng pagiging Kristiyano natin. Pagiging disciple of the Lord Jesus Christ. Yung salitang obedience. Sabihin niyo po, obedience. Pagsunod. Yan ang foundation natin. O, akala ko, Pastor, ang foundation natin, naririnig ko sa iba't theologians, our foundation is our faith in the Lord Jesus Christ. Correct? Our firm foundation is our faith in the Lord Jesus Christ. Pero, alang-alang sa topic nito, obedience, ating bibigyan emphasis ang salitang obedience. Why? Because faith and obedience, they are one. Nakikinig po ba tayo? Marami hindi nakakalam yan. Ako dati, hindi ko matanggap na obedience is also faith. Pero nung pinag-aralan ko, pinagbulay-bulayan ko, pabalik-balik, kinunek ko sa iba't ibang mga scriptures, na-confirm ko na hindi mo pwedeng ihiwalay ang obedience sa salitang faith. Because obedience is the evidence and the manifestation that you really trust Jesus, you really trust God. Ito ang pagpapatunay na meron ka talagang tunay na biblical faith kapag nagpapakita ka ng pagsunod.
Because faith and obedience, they are one. Faith in the Lord Jesus Christ and obedience, they are one. Ngayon, paano yung mga Muslim, Buddhist, yung mga may ibang religion na wala si Jesus? Hindi nila itinataas si Jesus as God, as Savior of the world. Tinataas nila si Buddha. Tinataas nila si Allah, the moon god. Tinataas nila yung mga founder ng religions. Pero sumusunod sila. Makikita nyo yung kanilang obedience doon sa inuutos ng kanilang aklat. Islam, merong Quran. Ang mga Buddhist, meron din silang book ni Buddha. Ang iba-iba reliyon, lahat meron silang sariling libro. Lahat sila sumusunod doon sa nakalagay sa kanilang libro. Minsan nga, mas daig pa nila mga Kristiyano kung sumunod eh. I-compare nyo naman ang mga Muslim sa Middle East. Ilan ba beses sila manalangin? 3 times a day, Ilan? 9? 5? 5 ba, Sister Cora? Kala ko 3 times. Hindi, kasi ang binatayan ko, kaya naniwala ako na 3 times. Yung sinabi ni Jimmy Santos, I love you 3 times a day. 5 times pala. At yan, ano ba yon? Yung pag oras o may tutunog, wala. Basta. Automatic na. O may natunog. Imagine, kahit nasa karsada, naglalatag sila, kahit sa karsada, ng carpet, lumuluhod yun. Paul-tuloy, nagbabaw. Daig ang mga Kristiyano. Tayo, ilang beses tayo mag-pray. Sabi mo sa katabi, nagpipray ka ba? Sabi mo, sumagot ka, nakaka-insult yun. Tinanong ako, nagpe-pray ka ba? Sagutin mo, sabi mo, hindi. Sagutin mo, hindi. Hindi maaring hindi. Kasi ako'y alagad ni Jesus. Kita nyo naman sipag ng mga Muslim. Sinusunod nila yung Quran. Daig pa mga Kristiyano. Yun yung sinasabi ko. At kung sino ang pinag-aralan natin last time, kung sino sinusunod mo, yun ang sinasamba mo. They're obeying the commandments of Muhammad, na author, writer ng Quran. They're obeying him. And they believe that Quran is only the book of God. Hindi siya naniniwala sa Bible. At kung sino yung sinusunod mo, yun ang iyong Diyos. Si Adam and Eve, created by God, supposedly, ang susundin nila ang Diyos, their Creator. Yun ang reason why God created Adam and Eve, to become His worshipers. Pero ano nangyari? Mas pinaniwalaan nila si Satanas. At mas sinunod nila si Satanas. Therefore, naging worshiper sila ni Satan. And the whole generation na pinanganganak became worshipers of the devil. Kaya meron tayong minanatuloy na fallen nature. Sa Adamic fallen nature. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon, once na si Jesus naging iyong Panginoon, ipapractice natin. Tinuturuan tayo ng Panginoon to obey Him, to obey Him, to obey Him. Bakit? Sapagkat kung sino ang sinusunod mo, yun ang iyong Diyos. Amen. Okay. Now, punta po tayo dito sa
Luke chapter 6. Alam nyo, ang gusto ng Panginoon, kaya gusto ng Panginoon, lagi tayo sumunod. No? Kadalasan, may mga utos ang Diyos na parang taliwas doon sa kagustuhan natin. Kino-question pa natin, Lord, bakit? Parang, ang labo naman, parang ang layo yata. Kagaya ni Abraham. Abraham, iwan mong iyong basa na kinamulatan. Pumunta ka sa lupain na ituturo ko sa iyo. Hindi nagdalawang salita si Abraham, na hindi nga niya alam kung saan yun. Na hindi nga niya kinwestiyon, sino ka? Anong tinig ka? Ikaw ba talaga ang Diyos? No. Basta sumunod siya. At hindi niya tinuro kung yung pinaka-final destination niya, habang sumusunod siya, ginaguide lang siya ng Panginoon. Ganyan ang Panginoon, most of the time, hindi niya binibigay yung pinakaplano niya, yung blueprint of His plan, itinatago mo ng Diyos at hinahayaan niyang isang utos, isang sunod. Then another utos, another sunod. Then another utos, another sunod. Hindi niya ipinapakita yung mangyayari kaagad. Why? Sapagkat tinetesting niya ang ating faith. And faith is obedience. At kapag dumating ka, nakumpleto mo yung pagsunod, pagdating sa dulo, wow, kaya pala ito, pinapasunod ako ng Panginoon. Ito pala ang dahilan. Saka mo lang maintindihan, nasa ikabubuti pala, yung iniuutos sa atin ng Panginoon, na kapag minsan, naisip natin na parang taliwas, parang ikasasama ko yata ito, parang mas napasama. Lord, talaga bang ikaw ba talaga yan? Hindi natin na-realize, talaga palang iniiwas niya tayo sa danger at dinadala na tayo sa green pastures. Hindi natin na-realize. At doon pa lang, sa dulo ng ating pagsunod, after na makumpleto ang pagsunod, saka palang ipapakita ng Diyos yung blessing. Because there are blessings in obeying God. There are miracles when you obey God. Every time you obey God, expect a miracle. Sabihin natin, every time I obey God, merong himala. Totoo. Totoo yun. Next week, ipapakita ko sa inyo. Yun sana ipapaksa ko. Ngayon, merong isang kwento na itong kwento ito, yung bata na matigas ang ulo. No? Hirap na hirap yung nanay niya, napasunurin siya. Meron ba kayong anak na ganon? At tigas ng ulo. Bakit? Kasi mali pa, itong batang ito, pag inutusan mo, baligtad ang gagawin. Pag sinabi, anak, huwag kang pupunta doon, lalong pupunta. Pag sinabi, anak, huwag mong kainin, lalo lang kakainin. Napaka-rebelde nung ganun. Pag sinabi niya, anak, huwag mong gagawin to, lalo naman niyang gagawin. Pag sinabi mo, anak, gawin mo ito, ayaw naman niyang gawin. One time, nandun sila sa bahay. Sabi nung nanay niya, anak, huwag kang uupo dito sa upuan ito. Sa lahat ng upuan, umupo ka na. Huwag lang dito sa upuan to. Huwag mong upuan to. Aba, yung bata tumayo, at lalong umupo doon sa pinagbabawal ng nanay niya. At nung umupo siya, sira pala yung sirya. Lagapak siya, baligtad. Natawa yung nanay niya. At nagalit ba, Nay, bakit mo ako pinagtawanan? Hindi, anak. Hindi ako nagtatawa dahil nahulog ka o nasakta ka. Natawa lang ako kasi yan yung ugali mo. Kung ano yung pinagbabawal ko, siya mo naman ginagawa. Kung ano naman yung pinagagawa ko, saka mo naman ayaw gawin. O ayan, natuto ka na ba ng lesson?
Kaya binabawal ko sa iyo na huwag kang uupo dito kasi sira yan, mapapahama ka, masasaktan ka. Mahal na mahal kita, ayaw kitang masasaktan. At doon na-realize ng anak na tama pala. Hindi pala niya pwedeng kontrahin yung nanay niya kasi lahat ng gusto nanay niya sa ikabubuti niya. Kaya pamula noon, natuto ng lesson, naging masunurin yung bata. Parang ganyan din nangyari kay Adam and Eve. Sabi ng Panginoon, lahat ng bunga ng punong kahoy sa gitna ng halaman na ito, pwede niyong kainin. Except for that one tree, huwag niyong kakainin. Sapagkat sa oras sa kinain niyo, surely you will die. Ba, hindi nakinig. Hindi sumunod. Bagkos, ang sinunod nila, si Satanas. Bagkos, mas pinaniwalaan nila yung sinabi ni Satanas. Hindi kayo mamamatay. Naniwala sila. So, naging anak sila ni Satanas. Lahat ng binigay sa kanilang Panginoon, nawala. Lahat din na nakuha rin ni Satanas. But, through the Lord Jesus Christ, by faith in the Lord Jesus Christ, lahat na nawala sa atin, ibabalik ng Diyos. God will take back what the devil has stolen from us. Dahil kay Jesus na tayo sumama. Amen. At para mag-materialize yung pagbabalik ng nawala sa atin at para mag-materialize yung gusto ng Diyos sa ibigay na pagpapala sa atin, ang keyword ay, anong keyword? Obedience. So, obedience is our firm foundation. Alam niyo po ba na marami mga Kristiyano, mahina ang pundasyon. Mahina ang pundasyon. Bakit may mga Kristiyano nawawala na sa Panginoon? Bumabalik sa salibutan. But may mga Kristiyano, even mga pastor, nalulungkot ako pag naalala ko yun eh. Pastor sa Amerika, napalaki niya yun, naging mega church. Nagpastor siya ng, I think, 14 years. Then suddenly, naka-encounter siya ng pressure sa loob. Naka-encounter siya ng attack, ng kaaway sa loob din. At na-discourage siya, na-hurt siya. And immediately, pinagpalit niya yung 14 years doon sa pagtayo na. Sinabi, starting this day, Sunday yun, nagulat ang mga members. 1,000 na yung congregation. Starting this day, I resign. Ayoko nang maging pastor. Ayoko nang paglingkuran kayo. Umayaw. Dalawa yung ganyang nangyari. Ewan ko yung isa ko ilang taon. Mabuti itong isa, ayaw na maging pastor, pero nandun siya sa church. Gusto niya maging ordinary member na lang siya. Imagine. Pero maganda-ganda yun. At least hindi siya nawala. Ito namang isa, ang sabi niya, ayoko na maging pastor. Ayoko na maging Kristiyano, babalik ako, mas mahal ako, mas magagaling, mas mababait yung mga kaibigan ko sa salibutan, babalikan ko sila, diyan na kayo. Totally, nag-resign sa pagiging pastor, nag-resign sa pagiging Kristiyano, kawawa siya. Pag namatay siya, nasa hell siya. Bumalik siya sa libutan. Bakit ganon? Ang tagal nila nagpastor. Ang sagot, weak, very weak ang foundation. Hindi, naniniwala naman sila, nananampalataya naman sila kay Jesus kahit na. Ang tanong, biblical faith talaga kaya yung kanilang ginagamit? Kasi ang biblical faith always obey Jesus. Ang biblical faith, wala kang choice sa sarili mo, napipiliin mo pa sarili. Ang choice mo lagi sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Wala kang karapatan magdesisyon sa sarili mo. Ang desisyon manggagaling sa iyong Panginoon, sa iyong Master. Because He is now our Lord, we are His servants, servants of His love.
Basahin natin. Kaya madalas, pag may inutos sa Panginoon, sundin ka agad. Madalas, iniiwas tayo sa kapahamakan. No? Kagaya ng na-illustrate natin nung last time, no, bumusina yung sabi ng Holy Spirit doon sa kotse na doon sa Kristiyano, businahan mo yung kotse na sa harap mo. Baka magalit, businahan mo basta. Binusinahan niya, nagalit yung kotse sa harapan. Pero wala siyang choice, umabante siya. Pero nagalit siya nung umpisa. Pag abante niya, eksakto, bumagsak yung air condition na kinukumpuni, kinakabit yata sa itaas. Bumagsak eksakto doon sa pinagpaparadahan ng kotse. At doon niya na-realize na buti sumunod siya. Kung hindi, wasak yung kotse niya, baka namatay pa siya. At doon din na-realize, nung Kristiyano, kaya pala siya inutos ng Holy Spirit, nagtanong siya, why Lord? Basta, bumusina ka. Baka magalit, basta bumusina ka. Nung siya'y sumunod, meron palang divine purpose. Gustong iligtas. See? Okay, ngayon, basahin po natin ang Luke chapter 6, verse 47 and 48. No? Tingnan natin sa Tagalog. Sa Tagalog ko na babasahin. Maganda itong talata na ito. Ito sabi ni Jesus, sasabihin ko sa inyo kung ano ang kahalintulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig, at sumusunod sa mga sinasabi ko. No? Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at dinaanan ng malakas na agos ang bahay, hindi iyon nayanig dahil matibay ang pagkakatayo. No? Sa English ay ganito, sa NIV, they are like a man building a house who dug down deep. Bato na yung pundasyon, hinukay pa. At doon ipinasok ang pundasyon. And laid the foundation on rock. When the flood came, the torrent struck that house but could not shake it. Hindi man lang nakilos. Why? Because it was well built. Matatag ang pundasyon. Ito daw yung mga tao na nakinig kay Jesus at sumunod sa sinasabi ni Jesus doon sa kanyang command. Matas mapakinggan, sumunod. Ito yung mga tao na mayroong firm foundation ng pananampalataya, may kasamang obedience. Inihalintulad naman niya ang mga taong nakinig pero hindi naman sumunod. Ito yun, verse 49. Ngunit ang mga nakikinig sa mga sinasabi ko, pero hindi naman ito sinusunod, ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang matibay na pundasyon. Bakit walang matibay na pundasyon? Nang bumaha, ay dinaanan ng malakas na agos ang bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Sa English, but the one who hears my words and does not put them into practice, hindi sumunod. It's like a man built a house on the ground, sa ibang translation, on the sand, without a foundation. The moment the torrent struck that house, it collapsed and its destruction was complete. Pinakita ni Jesus yung firm foundation. Paano tayo mabubuhay na mayroong matibay na pundasyon sa pananampalataya? Simpleng-simple lang. Lahat ng ating makita, mapakinggan na salita ng Panginoong Hesus, it's either from the Bible or from the Holy Spirit, we must immediately obey Him. Obey. We heard the word, anong kasunod? Obey.
Kapag tayo ay nanatili sa ganong attitude, hearing the Word of God and obeying the Word of God, ang pundasyon natin mga kapatid ay napakatatag. Akala nung iba, ang matibay na pundasyon kapag siya ay, praise the Lord, sa Bible Seminary. Akala nila ang Bible School ang magiging magbibigay ng matatag na pundasyon. Akala nung iba, pag meron ka ng mataas na title as bishop or doctor of theology, may doctorate degree, ikaw na yung matatag. Akala nung iba, kapag ikaw ay pastor ng isang mega church, ikaw yung pastor na matatag sa pananampalataya. Yung in-example ko sa inyo, mga pastor yan ng mega churches. Pero nabuwag yung kanilang pananampalataya, umayaw sila sa ministry. Bakit? Na-discourage. Bakit immediately na-discourage sila? At sila'y bumitaw sa mandate na binigay sa kanilang Panginoon. Why? Kasi hindi sila masunurin. Wala silang obedient heart. They have the knowledge of the Scripture. Pwede nag-aral sa Bible School at na-promote sila, mataas sa pinag-aralan. Marami rin kaagad na nag-gather ng mga Kristiyano, lumaki ang church. Pero meron siyang buhay na kulang. Hindi pala siya masunurin. Kasi kailanman, remember this church, kailanman, hindi ka kayang alisin ni Satanas sa pagiging Kristiyano, sa pagiging anak ng Diyos, kung ikaw ay masunurin sa Panginoon. Kailanman, hindi ka kayang alisin ni Satanas sa ministry, sa assignment, sa mandate na binigay sa iyo ng Diyos, kung ikaw ay mayroong puso na sumusunod sa Panginoon. Kailanman, hindi ka magbabackslide, hindi ka manlalamig, hindi ka aayaw, hindi ka magsasawa sa pagiging Kristiyano, sa paglilingkod sa Panginoon, kung meron kang obedient heart. The key is obedience. Our firm foundation is obedience. Kita niyo sinabi dito, ang matatag na pundasyon, yung after they heard the Word of God, sumunod sila. After hearing the Word of God, sumusunod sila sa sinasabi ng Panginoon. Ito yung kagaya ng bahay na itinayo sa ibabaw ng bato, and that rock is the Lord Jesus Christ. And that rock is the Word of God. Jesus and His Word are one. Ngayon, ang pundasyon niya, ang salita ng Diyos, inihukay niya doon sa bato, naghukay siya sa bato, ang hirap hukayin ng bato. Baka chinisel pa niya. Baka bumili siya pa ng mga gadget na pandukal, binarena pa niya, abay, bato Inuhukay niya sa bato. Nung nabutasan niya yung bato, nilagay niya yung pundasyon. At doon niya tinayo yung bahay niya. Sa bato, na hinukay pa niya yung pundasyon. Paano mangyayari ang foundation natin nasa bato, nasa salita ng Diyos, at malalim ang pundasyon, parang batong hinukay? Lalalim tayo sa salita ng Diyos if we will continue to obey God. Sino gusto lumalim sa pananampalataya? The key is obedience. Amen. Listen mga kapatid, marami akong nakasabay na mga kapatid sa Panginoon. Marami rin ako nakasabay na mga naging mga pastor. Marami sa kanila wala na. Marami sa kanila bumalik na sa libutan, nagtatrabaho sa libutan. Even yung pastor na naging pastor kong pangalawa after Pastor Ching Barte, may pumalit. Wala na rin siya sa pagpapastor ngayon. At nagkita kami sa kanto, sabi ko, Brad, kamusta ka na?
Eto, nagwo-work ako saan? Sa Makati yata. Ganun. Bumalik ka na sa pagpapastor. Yan ang calling mo. Gusto mo, diyan ka sa church namin. Pagtulungan natin palagoy ng church. Hinamon ko siya. No? Willing ako na maghati kami sa pagpapastor. Bumalik lang siya sa pagpastor. Pero nangingilid yung luha sa kanyang mata. At tumungo siya. Hanggang sa maya-maya, nagpaalam na siya. Nakakalungkot. Nalungkot din ako. Kasi once na tinawag ka ng Panginoon sa mata sa pagkatawag, there's no turning back. Sunog na ang tulay na dinaanan natin. Ito na ang buhay ko. At masaya na ako sa buhay nito. Dumami o hindi ang kongregasyon, masaya ako. Kasi alam ko, nasa loob ako ng kalooban ng Panginoon. For almost 40 years, nandito ako sa ministry ito. Ang hindi ko pagbitaw sa ministry ay biyaya ng Panginoon. Hindi dahil sa aking sarili lakas, sarili karunungan, no. Pag pinagbatayan ko sarili ko, matagal na akong out, matagal na akong disqualified. Why? Because I'm not a good pastor. I'm not a good leader. Nakikinig po ba tayo? I'm a teacher of the Word of God, but I'm not a good leader. Mas magaan sa akin, to tell you the truth, ngayon ko lang sasabihin sa inyo ito, mas magaan sa akin, mas madali sa akin, ang tagasunod kaysa tagapagpasunod. Madalas hirap ako magpasunod. Meron akong attitude na minsan, I want to be honest with you, minsan nahihiya ako mag-utos sa mga kapatid. Ako ang pastor, dapat ako sunod, pero minsan nahihiya akong magpasunod. Mali yun. Alam ko mali yun. Why? Bakit mali? Kasi nga, I'm not a good leader. I'm not a strong leader. Pero tumagal ako na more than 40 years in this ministry. Bakit? Kasi ang desire ko, every day is to obey God. Wala na. Hindi ako nagdi-desire na mataas na title. Hindi ako nagdi-desire na mataas na pinag-aralan. Hindi na ako nagdi-desire na makilala ako. Ang desire ko lang is to serve the Lord Jesus Christ. At makasama ko lang siya sa kanyang kaharian, sapat na ako. Sapat na sa akin. Kaya may malaki akong reward o maliit na reward, satisfied na ako. Basta kasama ko si Jesus forever sa eternity, masaya na ako sa buong eternity. Amen. So mga kapatid, yung pala ang susi, kung ba't ako'y nandito pa. I'm not a good leader. Pero bakit pinananatili ako ng Panginoon sa loob ng 40 years? Bakit pinagkakatiwalaan pa rin ako ng Panginoon sa loob ng more than 40 years? In the ministry. Why? Pero maliit lang yung ministry natin. Pero nagtitiwala pa rin sa akin, Panginoon. Kasi hindi ko pa rin nakakalimutan na sumunod sa Kanya. Hindi ako perfect. Sumasablay. Minsan hindi ko rin siya nasusunod. Pero ang desire ng puso ko is to always to practice obedience. Sapagkat alam ko, yan ang firm foundation ng mga mananampalataya. Obedience. Sabi nung iba, ang firm foundation, faith in the Lord Jesus. Yes, tama yun. Pero hindi lang ganon. Faith, real Bible faith, always obey God. Dito nasira ang maraming mangaral nung unang panahon. No? Na akala nila, kung maligtas na by faith, Ephesians 2:8, by faith, naligtas tayo, ito'y biyaya ng Diyos, sa pamagitan ng pagsampalataya sa Panginoon Jesus, hindi sa pamagitan ng buting gawa. So lagi kino-quote natin yun. Faith alone can save us. Hanggang sa na-extreme ang church, ang mga churches, at sinabi, no need na gumawa ng kabutihan o sumunod. Kasi pag sumusunod ka, sariling gawa mo yan ay works.
At sinabi sa Bible, ang works hindi makakapagligtas. Only faith in the Lord Jesus Christ. Kaya walang kabuluhan yung mabubuting paggawa ninyo. At yan ay sa sarili nyo lang yan. Ang mahalaga, manampalataya tayo kay Jesus. Wrong. Hindi yan ang tinuturo sa Bible. Nagsusuportahan ang sinabi ni Paul na by grace naligtas tayo sa pamagitan ng pananampalataya, pero hindi doon natatapos. Now that we are saved, may kasunod yan. Kailangan magbunga ka ng mabuting gawa. Sapagkat ang tunay na tao na nananampalataya will always obey God. Because faith and obedience, they are one. You cannot separate obedience from faith. Because faith is obeying God. Nakikinig po ba tayo? And even our worship, once we obey God, we are worshiping God. Because worship is obeying God. Tingnan nyo, sabi ni James, lagay ko, dito ako magtatapos. Sa James chapter 2, sabi ni Apostle James, sa verse 17, in the same way, faith also, if it has no works, is dead, being by itself. Ganun din ang pananampalataya. Pag walang kasamang gawa, itong gawa na ito, yung pagsunod. Ito yung bunga ng tunay na pananampalataya. Bunga na mabubuting gawa dahil nanampalataya ka. May ebidensya na tunay kang nanampalataya kasi ang buhay mo ay buhay sumusunod sa Panginoon. Pag ikay sinabi mo na nanampalataya ka pero hindi ka sumusunod sa Panginoon, wala kang genuine na Bible faith. Wala. Ito sabi dito, tuloy natin, verse 18. But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without works, and I will show you my faith by my works. You believe that God is one. You do well. The demons also believe and shudder. But are you willing to acknowledge, you foolish person, that faith without works is dead, useless? Matindi ito sinabi ni James. Sabi ni James, sinasabi mo nananampalataya ka, pero wala kang gawa. Pakikita ko siya ang faith ko with works. Ikaw na hangal na tao, no? Sasabihin mo nananampalataya ka, tapos wala namang kasamang mabuting gawa. Hindi mo ba nalalaman, pati mga demonyo nananampalataya din. Para kang ganun Iyan pinapana-praise ko. Pero ligtas ba sila? Hindi. Bakit? Walang kasamang mabuting gawa. They don't want to obey Jesus. Why? Because Jesus is not their master. Their master is the devil. Naniniwala sila kay Jesus, pero hindi sila ligtas. Bakit? Wala silang obedience. Kaya magka-partner lagi, yung faith at saka obedience. Obedience, binanggit ni James, ang tawag niya, works. No? Works. Ang tinutukoy naman ni Apostle Paul na hindi tayo maligtas by doing good works, ibig sabihin ni Paul, magpakabait ka na. Gumawa na ka ng kabutihan. Magpakain ka na sa buong mundo. Tumulong ka na sa mga may sakit. Lahat ng kabutihan mo, gawin, ipakita mo. Lahat. Ikaw ng pinakamabait na tao sa buong mundo. But without faith in the Lord Jesus Christ, you will spend your eternity in hell. Sapagkat walang katuturan ang mabubuting ginawa mo sa harapan ng Diyos. Lahat ng yan, sabi nga sa Book of Isaiah, lahat ng mabubuting gawa natin sa paningin ng Diyos, maruming basahan. Yan ang sinasabi ni Paul. No? Kaya sabi ni Paul, nagligtas sa atin sa ang pananampalataya. Kanino? Kay Jesus. Yun ang basic. Yun ang first part. At ang second part, ipakikita natin, o dapat makita sa atin,
na tunay na biblical faith, yung dinadala natin. Tunay kang anak ng Diyos. Sa pamagitan, meron kang bunga. Anong bunga yon? Bunga ka na ikaw ay kahawig ni Kristo. Bakit? Lagi kang sumusunod sa Panginoong Hesus. Meron kang salitang, ano yung salita? Obedience. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So, sino ang pinakamatatag na Kristiyano sa buong mundo? Those who hear the Word of God and obeying the Word of God. Pag dumating daw ang problema, hinampas ng malaking alon at maging bagyo, hindi kayang pabagsakin. Yung bahay ng pundasyon ay ibinaon sa bato. Sino yung mananampalataya kagaya ng bahay tinayo sa bato? Yung mananampalataya na sumusunod sa Panginoon. Sino naman yung very weak ang foundation na ang bahay tinayo sa buhangin? Yung tao na napakinggan ang salita ng Diyos pero hindi sinunod. Very weak ang kanyang foundation. Mga kapatid, tandaan niyo mabuti ito. Hindi titigil si Satanas sa pagbibigay ng atake sa atin para alisin tayo sa pananampalataya. Hindi siya titigil habang tayo ay nasa flesh and blood body na ito, sa mundong ito. Hindi titigil ang atake ng kahariang kadiliman sa buhay natin para tayo alisin sa pananampalataya, para alisin ka sa church, para alisin ka sa ministry, para alisin ka sa calling, para alisin ka sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi sila titigil. Ang gusto ng mga demonyo, at ito ang plano ng Satanas, to destroy our faith, to discourage us, to remove us from the body of Christ. Ito yung pinaka-main na nuclear weapon na ginagamit ni Satanas in the realm of the Spirit. Discouragement. Kaya mga kapatid, alam nyo, pag nire-repaso ko yung pinagdaanan ko, ang dami ko palang nadaanan. Spiritually, puro peklat na pala ako. Puro scratches na, puro stripes na pala ako. Puro wounded na yung buong kaluluwa ko sa dami ko naranasang atake. Ang dami. Attack from the devil. Attack from the brethren. Attack from other people. Attack from the outside world. Attack from inside the church. Ang dami. At sa mga attack na yon, there were times na nag-iisip ako, Panginoon, ito na ba yung panahon na dapat ako mag-quit? At sinasabi ko sa Panginoon, no Lord, never, never, never I will quit. Sapagkat sa iyo ko natagpuan ang buhay na walang hanggan at ang kaligayahan na hindi mababayaran ng salapi. Mga minamahal, listen, mapalad kayo kapag ang inyong mga anak tinawag ng Diyos na maging pastor, tinawag ng Diyos na magkaroon ng ministry, tinawag ng Diyos na paglingkuran ng Panginoon sa higher level. Why? Kasi napili kayo sa ministry niya. Ito hindi maintindihan ng mga Calvinist Akala ng mga Calvinist, namimili ang Diyos ng taong ililigtas. Kasi ang mga example, talata, ginagamit nila, yung mga pinili ng Diyos. Hindi nila naintindihan, ang Diyos namimili ng mga tao, ilalagay sa service, sa ministry, sa calling. Namimili ang Diyos kung ano yung bagay na calling sa atin. Kung sa tayo bagay ilagay, itong pagpapastor, hindi ko pinili ito. Ang Diyos ang pumili sa akin. Sa ministry, sa service, ang Diyos ang namimili. Pero sa salvation, open sa lahat. Hindi namimili ang Diyos. Ang mga tao ang pipili kay Kristo kung gusto nila maligtas. Maliwanag po ba? Tayo po lahat ay tumayo sa Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, never, 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 pahabain mo, never give up. Palakpakan natin ang Panginoon.
Lord, marami po salamat sa umaga nito, sa salita na pinagkaloob mo sa amin. Sa mensahe nito, our firm foundation, obedience. This is our firm foundation, our faith in Lord Jesus Christ that obeys Him. Marami pong salamat. Pagpalain mo ang bawat isang mga kapatid na narito, maging yung mga nasa kalang bahay din, yung mga umaten ng first service, bless them, Lord. At ikaw din ang pipili kung sinong gusto mong tokahan ng mga ministry according to your calling to their lives. Ikaw ang tumawag, ikaw ang magbibigay. Marami po salamat. At kung ano binigay mo sa amin ministry, we will not quit. We will never give up our calling, our ministry. Pagpapatunay, Panginoon, because we love you, Lord Jesus Christ. Ano mang nangyari, persecution, kahirapan ng buhay, kagutuman, kapanganiban, kamatayan man, o mga atake ng mga demonyo, sino makapaghihiwalay sa amin, sa aming pag-ibig sa Diyos at sa pag-ibig ng Diyos sa amin? Wala. Sa lahat ng mga pagsubok na ito, we can declare that we are more than conquerors in Christ Jesus. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha'y luluan natin ka, O Diyos, napakabuti mo. Di ka nagbabago, noon ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Laging tapat. Hallelujah. Kaibigan, sa live stream, kung hindi ka sure na ikaw ay ligtas, at kung hindi ka sure na si Jesus ang Panginoon mo, tagapagligtas, pwede kitang tulungan sa umaga ito. Sumunod ka lang sa aking panalangin. Just lift your hands, raise your hands before God. Tanda ng pagsuko mo sa Panginoon. And pray this prayer with me. Mula sa puso mo, ipahayag mo na yung bibig. Sabihin mo ang ganitong panalangin. You want to receive Jesus to be your Lord, God, and Savior. If you want to be saved, pray this prayer. Panginoong Jesucristo, sumasampalataya po ko na Ikaw ay Diyos na nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay upang ako na sumampalataya sa iyo ay mabuhay magpakailanman. Panginoong Jesus, simula sa araw na ito, sinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Tinatanggap kita na maging aking Diyos, aking Panginoon, at aking tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa pagtanggap mo sa akin sa iyong kaharian. Salamat din po sa banal na Espiritu na pinagkakaloob mo sa akin na siyang magiging kalakasan ko
na siya magtuturo sa akin. Marami pong salamat. Panginoong Jesus, I love you, Lord. Forever and ever, I will serve you, Lord, faithfully. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you. Hallelujah. Everybody, shout hallelujah. Amen. Romans 16:19 says, Romans 16:19 says, be excellent for what is good. Be innocent of evil. Be excellent for what is good. Be innocent of evil. For the God of peace will soon crush Satan. His God will crush him underneath our feet. For the God of peace will soon crush Satan. His God will crush him underneath our feet. Romans 16:19 says, Romans 16:19 says, Romans 16:19 says, Romans 16:19 says,